Hey guys, this is our birthday celebration and we decided with my sister na mag-celebrate kami sa Islareta. This is located at Samal Island or Talikod Samal Island. So specifically. So andito na kami sa port or sa pier ba to? Earlier kami kasi akala namin merong early na boat. But unfortunately, pagdating namin, yung boat na available is 9 a.m. So I think we arrived here around 6:30 in the morning. Tapos pagdating namin, wala. So, ang ginawa namin ng sister ko is picture-picture, video-video muna kami. Tapos, tumitingin-tingin sa karagatan. Kasi ang ganda po talaga ng araw that time. Tapos, napaka-aliwalas. Look at the clouds, diba? Tapos, picture-picture lang kami, video-video, para for the, for the video. But just to let you know, guys, this video is actually, I want you to know then kung ano yung mga fare or mga expenses na pwedeng, para may idea kayo going there. So, dito pa lang sa Santa Ana Wharf, you have to pay kung from Davao City kayo, you have to pay the entrance fee at the same time the environmental fee. So ang entrance, not the entrance fee but the boat fee. So ang boat fee nila is for one way, for one person is 200 pesos. Then ang environmental fee is actually 50 pesos per head. So since dalawa kami, 400 ang boat fare at the same time yung 100 naman yung environmental fee. So dito na kami ngayon, sumakay na kami. Pero alam niyo ba, this boat is directly talaga sila mag-dock doon sa resort, which is Islareta. So this is the name, so Islareta. Yung Islareta pala, just so you know, that is ang family name ng owner is Isreta. So, doon namin siya nalaman nung punta na kami doon kasi nag-interview ng malala. So, this is the boat. So, very spacious, very clean din siya. Exclusive po ito for Islareta na mga turista or mga tourist. So, marami kami dito, but ngayon kami lang, bakit makikita nyo in a while na maraming tao dyan. So, this is the view. Once na nakasakay ka na, so ongoing po yung ano ba yung tawag road dito or yung may mga tulay. So bagong-bago po yan dito sa Davao City, which is project po yan ni Duterte. Shout out. So this is me and my sister, so having fun. I think this is our second time together na nag-celebrate ng birthday. I think that. So we're looking forward for another vacation namin, dalawa, or even the siblings and other family, especially our parents. So, just discussing and everything. So, I decided na mag-voice over dito kasi hindi ko na masyadong makontrol yung But, basta, medyo matagal kami nakaalis kasi 9 pa nga, tapos 6 kami sumakay para safe kami. So, ang boat is meron mga house rules, meron din silang kapitan or kapitan talaga. Captain. So, pagpasok mo dito, wala nang, all you have to do is present lang yung receipt for your fare at the same time your environmental fee. So, kinukuha nila yun pagpasok mo dito. Tapos, yan. Just so you know, so, meron yung mga, so, talaga sila? Allowed sila mag-operate. Okay, so, ito pa rin kami. So, medyo matagal talaga. Tapos dito sa area na to maraming mga boat, hindi lang for Talikod Island but on a different parts sa Samal Island. Yung Talikod kasi nasa likod talaga siya. From the name Talikod, diba? Likod talaga. But ang area is very safe at the same time. Pero makikita nyo din sa video na to, no? Safe talaga yung area. And medyo malayo kasi it takes like 1 hour and 15 or 30 minutes yung travel namin going there. Pero worth it. So right now nakikita nyo marami ng mga turista na pumapasok at the same time kasamahan na namin sila dito sa boat. So I think around 9 talaga or mga 8:30 pumasok na yung mga turista. Kasi yung iba pala alam nila kasi kami actually 3 times ko lang pumunta dito pero hindi ko alam kasi yung time. Sumasabay lang ako sa mga friends ko. So ang ganda ng view, worth it. So ngayon naglayag na kami. May mga small boats dito, yan yung mga fishing area. So, mga small fishing vessel, ganun.
Mas ang ganda, sobrang aliwalas talaga ng araw at saka fine talaga masyado. Look at that. So itong area kung saan kami dadaan, dito din dumadaan yung mga fishing vessels. No, not fishing vessels, but yung mga barko, malalaking barko. So lahat po dito. Tapos, ang ganda lang talaga. Look at that. Walang alon, gano'n. So, balod this time, no? Pero very amazing ang place. And very nice talaga. I think, pero Sunday kasi ito, nag-excuse na ako sa church. But ang ganda po ng place, ang ganda po ng vibe talaga ng araw na to. Just enjoy lang the view while waiting for another. Pero worth it po talaga dito sa Islareta. But I will show you later kung ano yung bakit worth it. Kasi sometimes talaga kahit gano'ng kamahal or kahit gano'ng kaganda yung vibe ng area, pero yung dagat, pangit, parang hindi talaga worth it. For me kasi kung pupunta ka ng dagat, dapat swimming ka talaga, tapos ma-enjoy mo talaga yung dagat. So this would be the best location for you guys na kung gusto nyo trip to Samal Island. So si Samal Island pala is nearby lang siya, katapat lang siya ng Davao City, pero hindi siya Davao City, different island siya. Pero malapit lang po talaga. Yung island lang na pupuntahan namin is very separate island pa siya sa Samal, pero Talikod Island, Samal Island pa rin siya belong. So, naglalayag na po ang inyong lingkod. So, dito na po. Ang ganda dito. Marami kang makikita. Meron pang nag-fishing dito na small boats, mga palm boats, gano'n. Tapos, guys, just so you know, wala pong naluluno dito. Okay, just to be sure na hindi kayo matatakot na maglayag dito sa Samal Island going to Islareta. Tapos, basta safe lang. I mean, ang weather is good. Tapos, kahit naman maulan-ulan, meron naman kasi nagka-travel. Kasi, ang Samal Island, merong 24 hours na, 24 hours na barge. Dito kasi kung saan kami sumakay is, mga boats lang to na small boats. Pero merong area sa Davao City sa Sasa. Kasi ito, Santa Ana ito. Merong Sasa barge na doon ka talaga sasakay. Pati ang mga sasakyan na malalaki like cars and all, motors, trucks. So, pwede doon. So, dito naman mga tao lang pwede isakay. So, that is the Samal Island. Sobrang ganda. Hindi pa siya overrated. So, hindi ka talaga... And this is it. Very promising, diba? Ang ganda, white sand po si Islareta. Huwag po kayo mag-alala. Napaka-nice po ng place. Worth it po talaga. Kahit sandcastle kayo doon. Pwede ba after that, nyo lang. Basta ang ganda po. Ito po yung view niya. So, nag-take talaga ako ng videos while magdadock na yung tama ba yung term ko? Magdadock na yung boat kasi napakaganda at ang linaw ng water. Look at that, the blue waters, natural po yan, hindi po yan siya effect lang ng phone. Hindi po talaga, ang ganda po talaga ng place. Tapos very sila, I think they really care the natures kasi ang napaka-green. Yes, merong mga bubong, but that is just very limited. Look at that, puro sila green. Kaya inaalagaan talaga nila. Tapos nakikita mo talagang everyday may naglilinis, tapos may nagka-cut ng mga trees na just to maintain the shape at the same time. Pero hindi siya pinuputol talaga yung puno. Okay, yun lang mga branches na kailangan putulin just to add the para mas maganda. Oh, look at that. Para siya actually yung Boracay, everyone. Pero this one is Islareta. So, private resort po ito sa Samal Island. So, guys, if you're looking for very affordable, hindi kasi siya masyadong mahal. Kayang-kaya naman sa budget. So, this one is the front area. So, ito yung mga kasamahan namin. So, medyo malaki yung alon pagdating namin dito. Kaya natatakot akong bumaba. Kasi ang lakas-lakas. Pero, so far naman. Tapos, safe siya sa mga kids. Hindi po siya unsafe. Kasi hindi siya... I don't know if aware kayo sa kantilado na part. Yung parang hindi mo ma-anticipate kung malalim ba. Kasi ito, plain siya. So, patag po. Hindi siya yung maraming malalim na area. Wala po. Tapos, yung mga tao, tingnan nyo, may nagdala ng mga fishing gears and all. This is my sister, you know. So, yun. Sa likod namin, di ba? Ang ganda. So, that is Islareta. Tapos, ang Islareta itself, hindi lang siya sa dito lang nag-end yung view
kasi meron ding katabi is yung talagang tao ng Isla So may mga tao doon, may palengke sila, meron silang public parang terminal ng mga boats. Diba ang ganda? Look at that. Worth it talaga. So perfect yung sunglasses namin. Ganun. Tapos in a while, naghihintay lang kami dito na matapos na yung, kasi ang daming tao, tapos ayun na yung nakapagsiksikan. So dito na. Akala ko kasi makakaya ko talagang mag-video, but unfortunately, hindi ako naka-video ng, look at the person, diba, natumba siya. Hindi po siya slipper, tapos baka malaglag ang phone ko. So yun yung napaka-blue na water, tingnan nyo. Medyo malalim nga dyan, of course. Yan yung dock na area ng boats. So, again, very safe po yung area kasi meron silang security guards. No pets allowed. Pero merong mga boats na pwede sa mga pets at yung sa intermotor. So this area po yung entrance area nila. So aside doon sa boat na entrance or fare, iba pa din po dito sa pagdating mo ng Isloreta, dito ka na magbabayad ng entrance fee per head. For day tour, 200 pesos. Tapos for overnight, it's worth 400 pesos per head din po yan. Tapos kung naka-booking kayo, medyo mataas po dito kasi weekend. But, yeah, tapos overnight kasi kami is worth 800 pesos yung nagastos namin dito. So, that's the view, guys. Diba, ang ganda? Ang ganda ng Actually, napaka-bless ng family na to kasi nakuha nila tong beach side na to. Or land, diba? Ang galing, ang ganda. So, upon checking in, we find out na wala nang available na rooms. So, we decided na mag-rent na lang kami ng tent kasi mag-overnight nga kami. Tapos, yung iba, mayroong mga paganyan. Tapos, ang room rates pala nila, mag-start around 800. Yung 800 pesos, walang electric fan. But, kubo siya. So, safe din. So, very natural vibes. Open nyo lang yung window at the same time, yung hangin papasok na. Tapos, meron din silang parang concrete type. Yung 900 pesos, may electric fan, may exclusive na CR. So, or private to CR, so pwede kayo doon. Tapos, yung tent pero meron silang malalaking rooms, just so you know, kung family kayo, meron sila, so don't worry po. Pero ahead of time, dapat po mag-book kayo, like a week before, nag-book na kayo, nag-down payment kayo. So, this is our tent. Ang tent nila this is good for 2, so me and my sister, so kasya naman kami. Is worth 400 per night. So, ito po yung kinuha namin. So, hindi naman siya masyadong mahal. Tapos, ang advantage kasi is hindi ka masyadong magdala ng gamit, diba? So, this is their cafe. Meron din silang cafe kung gusto nyo mag-coffee kasi mga coffee lover kaming dalawa ng sister ko. So, after our dinner here, hindi dito. Hindi ka pwede magdala ng pagkain sa labas mo dito sa cafe nila. Kung mag-coffee ka dito, so, punta ka lang dito. They also have like cakes and all. So, I'm gonna show you in a while the menu para meron kayong mga ideas. For me, yung menu nila, yung prices is manageable naman. Hindi siya masyadong mahal. Kasi I think kung umabot siya ng 280, yun yung pinakamahal. But dito naman is nasa 100 something lang. 170, 180 something. Then they also have cakes. 160, mga ganyan. Pero medyo mahal yung cakes nila. Pero ang lalaki. So, worth it yun. This is the machine. Tapos, very neat and very clean yung area. Ito kasi yung coffee shop nila. Ito yung bubungad sa'yo pagpasok mo. From the entrance, then yung coffee shop na. So, gusto mo mag-relax. Tapos, pagpunta namin kasi dito, walang masyadong customer. So, naka-take time talaga kami to maximize the place. Tapos, pa-video-video na pa-vlog-vlog tayo dito. But guys, very accommodating yung staffs nila, so walang problema. So you can also sit there sa mga chairs nila dyan, then look up, tapos star watching star. Tapos, timing kasi pagpunta namin dito, meron yung mga 7-star na nag-line up. Tapos nag-picture kami sa langit, ang ganda. Nasa Facebook ko yun. Tapos ganito yung vibe, very clean vibe. Tapos nagko-close pala ang kanilang coffee shop or cafe is around 10 p.m. So dapat makakape ka na dito. Aside sa coffee, meron din silang mga praf, meron din silang mga sweet drinks, iced coffee, praf, and non-coffee, hot coffee meron sila. So you can choose. So this is our cake.
So ito yung mga other choices ng cakes nila. So ube de leche, tapos yung isa naman worth 260 yung per slice ha. Tapos ito naman is star ano ba yun? Basta something 265. Tapos ito na butter choconuts. Pero sabi nila masasarap daw po ito. Pero yung prefer namin is choc moist na lang. Tapos para enjoy lang ang vibe, tapos pang ano lang ng coffee. Tapos magsabi lang kayo kung ano ng level ng sugar na gusto nyo yung kape. Kasi sometimes pag hindi mo sinabi, medyo matamis silang So yun lang ata. Pero very nice naman sila, approachable. Meron din sila mga ganitong area kung saan makikita mo yung mga small fishes. Basta yung vibe po talaga, hindi ka hindi kasi sila super elegant, but pwede siya sa low-key, pwede naman siya sa mga basic lang na tao gaya as, diba? Ganun lang. Tapos meron mga family dito na gusto rin magkape. Basta kami, grab namin yung opportunity magpunta dito. So, early in the morning ito, so pa-checka lang ako, pero ang ganda po ng araw talaga. Tingnan niyo ako, diba? Galing-galing, wala lang, paano lang. Tapos guys, just so you know, ang Islareta is kung saan kayo makapicture talaga ng very nice na sunrise. Ganun po talaga. So, ito na, morning na po siya. Look at the vibe. Tapos guys, kung mag-tent pala kayo, very safe po. Wala pong problema kasi every now and then, during nighttime, meron pong nagro-ronda. Ang dami nilang staff, in fairness, parang hindi sila tinipid. Kasi nag-interview din kasi ako ng isang staff nila. Sabi ng staff na yun is 500 daw sila per day. So, hindi na masama, di ba? Tapos, taga-isla lang din sila. Hindi na talaga masama. Tapos, meron din silang mga benefits. So, this is the view in the morning, guys. So, ang sarap dito magkape, magmumuni-muni. Tapos, di ba? May picture na yung mga turista din. Ang ganda. Tapos, basta enjoyin nyo lang. Huwag kayo masyadong negative once nandito kayo sa isang isa. Kasi parang marirelak lahat ng mga negativity na iniisip nyo. Parang sinasabi lang, Lord, thank you Lord for this opportunity. Kasi lahat po tayo may pinagdadaanan. But, kailangan din natin mag-relax sa buhay. Huwag po tayo masyadong focus na sa problema. But, focus din tayo sa bright side of life. O, diba? May mga couple, nag-date lang, ganito. Very nice yung air. Tapos yung sand niya, guys, huwag kayong mag-alala, very pure ang sand. Hindi po siya artificial sand. Kasi yung artificial sand, di ba, makifeel nyo yung very rocky. This one, very puro. Para talaga siya, kung nakapunta na kayo sa Boracay, para siyang Boracay vibe. Pero hindi nga lang super laki yung isla, pero sobrang ganda ng island, ng resort na to, Islareta. Walang enjoy nyo lang mag-pictures kayo, tapos after nito, we decided na mag-swimming na. At the same time, tutorial na lang, but we take advantage talaga yung sunrise. Grabe yun talaga yung ganda. Dito nga, earlier pa to, I think mga 6:30 to. Tapos, marami ng boats dumadaan dyan, mga fishing boats, kasi early in the morning sila, diba? Ang ganda talaga. Tapos, yung sister ko this time, I think natutulog pa siya. So, ang ginawa ko, ginising ko siya para talaga para ma-enjoy namin yung vibe. So, Islareta is very worth it. Tapos, you can actually bring your food. Yung drinks naman, sinasabi nila may corkage. So, irespeto na lang din natin yung nila. Pero yung food, pwede kayo magluto. Magdala lang kayo ng panglutuan. Pero pwede din naman kayo magluto doon. Pero kung gusto niyo magluto doon, medyo mahirap kung hindi kayo magdala ng own na lutuan. Like, pagdala na lang kayo ng butane. Pero meron naman silang apoy-apoy doon. Yung kahoy yung gamit. Pero I think mas okay yun kung sugba-sugba. So, pwede kayo doon. But it's all, own choice nyo na po yun. Basta ang ganda po. Look at that. So, gising na po ang aking sister at we decided na naman swimming. So, this is the moment na enjoy lang talaga namin. This is our second day here at Islareta. Yan, yun. Ang ganda. Diba? Sino pa magrereklamo kung ganito naman ang island? Diba wala masyadong tao? Kasi mga tao parang hindi pa nila feel na mag-wake up ng early in the morning. Kami naman, gusto namin i-grab yung opportunity. Look at the sand. Very pure. Wala ka talagang problemahin kung ganito yung area. Ay, Diyos ko. Sabi ko sa sister ko, maglakad-lakad kay video kita. Diba? Tapos yung
ano dito, yung dagat, hindi siya masyadong mataas. I mean, hindi siya masyadong ano ba yun? High tide, di ba? High tide. Hindi siya super high tide. So, this is me. This is me you're looking for. Yan yung view. Di ba? Ang ganda. Para talagang ano. Hoy! Salamat naman sa aking Samsung na phone. So, ganito lang ang vibe. Early in the morning ito. So, ano lang guys. FYI lang din na if ever mag-picture-picture kayo, bring one bag and put it all your important belongings such as your money, your phones, or other paraphernalia na kailangan talaga. Hindi pwedeng mawala, you know. So this is it. This is the vibe na other side. Medyo mayroong mga rock formations pero walang rocks po doon sa may sand part. Ang ganun, ang linis, wala pa talagang problema. So, join na kayo. I visit talaga kayo dito. Again, 400 pesos kung mag-overnight yung entrance fee. Tapos, pwede kayong magdala ng food. Kung gusto nyo cook, I mean, yung luto na pwede. Tapos, kung gusto nyo magluto, pwede. Tapos, isa pa, pwede kayong bumili outside the resort. Okay? Wala pong problema sa kanila. Open po yung gate nila. Meron din silang security. Pwede ka lang masabi na, Shib, alabas na kami, bili na kami ng food. Let's go ahead. Pwede kayong doon. Kasi mga fresh po ang isda dito talaga. At ang mumura. Kasi we decided on our first night na mag-dinner outside. Kasi yun yung sabi ng mga ibang tao. Diba? That's the sunrise. Diba? Ang ganda. Sobrang ganda talaga ng sunrise. Guys. Wala talaga kami masasabi ka. Perfect for vacation. Diba? Short ano lang naman 2-3. So this time is nag-take lang ako ng video ng sunrise. So just enjoy the view guys. And you know, I don't know if you agree guys na pupunta kayo sa dagat. Di ba ang sabi nila nakakagaling ng anumang nafe-feel mo physically or mentally. Kasi ang dagat talaga very relaxing siya. Tapos, ang ganda kasi dito is meron siyang green, meron din siyang blue. Parang yung kasing dalawang color is paano talaga siya, pang healing. For me ha, yun talaga for me. Very natural. This part naman, very siya, private part dito. Kahit anong gawin mo dito, kahit hindi ka, pero hindi ka lang sure kung allowed ba mag-makeup dito ha, kasi Philippines to. So you can wear your swimsuit or what. Ang ganda. Tapos meron si kuya, lagi siyang nililinisan talaga nila yung mga dahon-dahon na bumabagsak kasi of course madry yung dahon, bagsak. Ang galing. Sister ko, siya na talaga, siya ang pinagpala, siya na lagi nasa video kasi ako naman nag-take na So may mga tao doon, pumunta sila. Ang galing po ng area na to. Actually way back, I'm not sure ilang years, 5 years ago, 3 years ago. So this is their canteen guys. So after pala doon sa entrance kanina, dito kayo pupunta. After doon sa entrance kung saan kayo magbabayad ng 200 or 400 pesos, dito ka pupunta sa canteen. Kung gusto nyo mag-overnight, mag-rent ng tent, mag-order ng tables and chairs. Kasi ito din yung menu nila. So meron silang, for me, ang ano nila is okay lang pero hindi siyang masyadong. Medyo mahal yung mga ano nila. Pero good for 4 or 3 person naman yung like adobo, ganun. Tapos, pero yung breakfast nila is okay lang, 170 lang naman per head. Tapos with coffee or juice, kung ano yung prefer mo. Tapos with egg na din yan. So, this is my sister, just relaxing, texting. And this is the view guys. Diba? Ang ganda. Ganyan lang. Nag-breakfast kami dito para ma-experience naman namin. Diba? Sometimes kasi kailangan din natin i-enjoy yung ano natin, yung life. Kung masyadong trabaho-trabaho lang. But also, mag-spend din tayo for ourselves, for siblings. So, sinasabi ko dito na magdala talaga kayo ng spoon kasi medyo mataas yung corkage or ganun. Parang meron silang renta kasi pag 20 pesos yung rent nila. So, buti na lang kami, wais din kami, nagdala kami ng spoon and fork namin with my sister. Tapos, nagdala kami. So, this time, picture naman. So, mga nice photos na i-share naman sa inyo guys. But, again, very highly recommended ang Isla Reta. Magdala lang kayo ng food, tapos enough money. Wala, basta hindi masyadong mahal. Alam niyo naman kung alam niyo mag-budget. So, enjoy and yeah, again, thank you Lord for this opportunity. Thank you for the love. And thank you for another year again. So,
So me and my sister, happy birthday to us. God bless everyone. So no stress, be blessed. Amen and amen.